Danis, ano sabi? Ano nga sabi? Corridor. Talaga? Japanese yarn. Siguro mga by 12 o'clock, tapos yung tour natin, and then after that you'll be having your lunch, and then after lunch by mga 1 o'clock, yan, pabalik na po tayo. Pabalik na po kayo going to Bataan Peninsula na po. That would be our itinerary. So, iwasan itong mga ganito pang mga problema. Okay, we're stopping here. Ito yung napagandang view dito sa main north side ng island. Ito po yung binyahin nyo kanina, going Bataan Peninsula. So imagine niyo lang po, Corregidor Island is situated at the very mouth of Manila Bay. So hindi pa rin po kayo umaalis ng Manila Bay. Meron lang pong dalawang channel, dalawang opening para makapasok ka ng Manila Bay going to Manila. Ito yung north channel, ito yung binyahin. Sea level na tayo. Nasa middle side portion tayo ng island. Kanya na dito sa harap natin, meron dalawang barracks dito. Tinawag po nilang middle side barracks. Barracks, it is a dormitory po para sa mga sundalo natin. Kaya pong i-accommodate hanggang mga 3,000 na mga American soldier dito. Imagine niyo during construction, nakikita yung mga twisted bar dyan sa mga poste niya. Galing po yan ng Bethlehem Steel, Pennsylvania, USA. And then yung labor forces naman, ito yung participation nating mga Pilipino. Sila yung sa Bilibid prisoners sa Manila. Dinala nila dito for hard labor. Tapos yung semento naman, it was ironically coming from Japan. From Asano Cemento of the Japanese.
tanong, bakit kayo hindi pagawa ng government natin ito? Any idea, suggestion? Meron ako nabasang isang poem said, country without ruins is a country without memory. And a country without memory is a country without history. So these ruins are the memories of our history. Well said. Ito naman ito yung second half ng barracks. Ang tumira naman dito, mga Filipino soldiers, mga ninuno natin po tumira dito. Mga 94th Coast Artillery Philippine Scouts enlisted men. Under po sila ng US Army during the time. Same capacity, same design, it could hold up to 3,000 Filipino soldiers. So, again, in front, makikita niyo yung battery wasted original na engraved dun sa wall. Still original po yan. Pag sinabi mong battery, No climbing on the gun. ilang sako yun yung bigas. Kaya nga eh. 9, mga gano'n, 99 stock na 50 kilos. Yun yung nagagaling po sa inyo. Ito action. So alam ng mga Amerikano na nagawa ito. So ang ginawa ng mga Amerikano during the retaking, nagulog sila ng bomba. Tignan niyo yung bomb crater dito sa kaliwa niyo. That was caused by a 2,000-pound bomb dropped by the Americans during the retaking of this island. And then meron pang isang bomba na hinulog doon kung saan sa likod ng nagwawals na mama. Yung tunnel na yun yung tagawan ng Balat Kulkurat. Dun sa left portion ng Y, ano po yan, Y tunnel. Ano ba yan? So lahat ng mga produkto nila dito imported from the US. So kung gusto mong bumili dito, kaso nga lang kailangan mo ipapalit yung papel into, yung pera mo into dollar. Or minsan pwede pong gamitin yung token naman na binibigay ng mga sundalo. Yung mga, minsan may mga civilian po ng mga Filipino, sila yung taga-laba, taga-linis ng bahay. In return, yun po yung binabayad nila yung token na pwede rin gamitin dito sa komisary. Peaceful dito, ganito katahimik dito. Tapos sir, ang capacity niyan sir, meron po siyang 300 beds capacity. Pero paglipat nila sa Malita Tunnel, meron silang 1,000 bed. Yung building sa kaliwa niyo sa baba, yung magturong, yan ang po yung pinakamalamig na bahagi ng buong Corregidor Island. Naging morgue mo. So ito yung another angle ng cross-shaped hospital. Yan. Imagine nyo kung 15 years old sila nung nakipaglaban sila. Almost 100 years old na sila ngayon. So, konti na lang po yung mga veteran na nakapunta dito. Pero meron po dito yung mga sinilang dito sa Corregidor Island, dito sa hospital na to. Ang tawag sa kanila, yun yung talaga typical na sila yung Corregidorians. Pinanganak sila dito sa hospital, dun sa birth certificate nila ang nakalagay doon na address, Fort Mills Hospital Building, Fort Mills Hospital, Corregidor Island, Cavite City. Dito po yun. Still original battery. Ito mga ano sa ano ba?
Sarili po niyang recoil, kanya bumagsak yung canyon. Ah. Kanya nung na-capture ng Japanese to, hindi na nila nagamit din ito. Ever dito since meron dyan na siyang yan. counterweight na 60 tons sa gitna. Yan ang humihila pababa. Pag nirelease yung counterweight, umaangat po yung barrel na yan. So pag pinaputok naman nila sa sariling recoil, iaangat niya yung counterweight tapos ilalak lang nila. Parang siso lang. After nung gera, Wala na rin. Tinanggang mo. so itong island, siyempre marami po naghirap na mga ninuno natin. So open lang itong island na to sa lahat. Takbo lang ng takbo. I'm so tired of being here. So itong building na to, same din sa middle side barracks, halos natapos po ito ng 1914 din. So may 100 years old na siya. Sige, stop tayo dun sa harap. Sa kabilang side naman, ito na yung parade ground nila nung araw. This is where they parade drill exercises. Alam niyo po yung mga Japanese, nung na-capture nila yung Corridor Island, dito sila nagland sa Tilong Island. Kasi this is the lowest elevation of the island. Alam niyo po nung retaking ng mga Amerikano, alam po ng mga Japanese na dito rin maglaland yung mga Americans. Anong ginawa nila? Most of the Japanese troops were defending the tail of the island. Anong ginawa ng mga Amerikano? They parachuted po dito sa parade ground. Ito po yung drop zone A. Yung drop zone B nila yung 9-hole golf course. Ready? Ito po yung wartime president natin, ito sa harap ng bus mo. Si Manuel Quezon. So, may sakit siya na tuberculosis or TB. Hindi na niya nakita yung liberation ng Pilipinas. Namatay siya sa Saranac Lake, New York noong August of 1944. Ang pumalit po sa kanya sa kanan nyo, ito na si Serious Mena Sr. And then, sa kaliwa naman, ito na yung Filipino woman. Filipino woman nating in particular po yan. Lahat po yan in general. Kasi sabi ko nga marami ding naging hero ng mga babae noong araw. Yes po. Ito yung... Ito na yung palabas, nandun na sa kabilang bus po.
So again, this is the complete structure of an air ventilation. Hanggang sa taas, sabi ko nga, pinapump yung hangin. Actually, kahit walang fan blower sa taas, malakas pa rin yung hangin niya papasok. Tapos yung design niya, pag umulan man, hindi dadiretso yung tubig sa, dito sa loob dahil dito sa design niya. For almost 6 months. Sabi ko kanina, di ba, pag nasa loob tayo, hindi natin alam kung gabi ba o araw dun sa labas ng Malinta Tunnel. Estimated 13,000 Filipino and American soldier. 6,000 yung nasa dito sa loob, estimate po yun. Maraming mga sundalo na nasa labas na gusto nilang pumasok pero hindi po sila pinayagan. Technically speaking po, marami din yung mga nandito sa loob ng Malinta Tunnel na gustong lumabas nun. Hindi lang po sila, they were never permitted to. Sa loob ng Malinta Tunnel, constant shaking kasi nga po, binobomba po itong Corregidor Island ng mga Japanese. Imagine niyo po, nagstay sila dito for 6 months. Walang kuryente. Very limited na pagkain, pati yung tubig nila. Na na-survive naman nila po.